Chapter 17. Lalaki. Sinong lalaki yun? Salubong ang kilay ko sa sinabi ni Nanding. Napatuwid ako ng upo sa leather chair. Hindi ko nagustuhan ang near-report niya na may kinatagpo daw na lalaki, ang asawa sa isang resto. Nagngingit-ngit ang dibdib ko sa selos. Sino naman kayang lalaki yun? Classmate niya, manliligaw, o baka ex? Hindi, wala pang nagiging boyfriend si Ivana kaya wala siyang ex. Ako ang una niya sa lahat. Hindi ko po kilala sir. Pero bata pa, di nalalayo ang edad kay ma'am. Napatiimbagang ako. Anong pinag-usapan nila? Napahawak siya sa ulo. Hindi ko po alam sir eh. Nasa labas lang po ako ng resto. Mariin akong napapikit. Nangangati ang kamao ko at gusto kong manapak. Nagdidilim na rin ang paningin ko. Lagi ba silang nagkikita? Tanong ko pa. Lumunok siya at bahagya pang yumuko. Hindi po sir, kanina lang. Pero napansin ko po kanina parang nagtatalo sila. Parang galit yung hitsura ng lalaki. Tinatawag siya ni ma'am pero di siya lumilingon. Tapos sinaman pa ako ng tingin. Punyeta, inis na hinampas ko ang desk na ikinapitlag niya. Nagtalunan pa ang mga gamit sa ibabaw ng desk. Sino ba kasi ang punyetang lalaking yun? Bakit kasi hindi mo inalam ang pangalan? Inis na sabi ko sa kanya. Napahawak na naman siya sa ulo. Sige po sir, sa susunod aalamin ko na po ang pangalan ng lalaki. Sinaman ko siya ng tingin. Anong susunod? Sinasabi mo bang magkikita pa silang dalawa? Sikmat ko sa kanya. Napalunok siya. Sir, bakit di nyo na lang po tanungin si ma'am kung sino yung lalaki? Inuutusan mo ako. Umiling-iling siya. Hindi po sir, nagsasuggest lang. Kinumpas ko ang kamay at padaskol na sinandal ang likod sa leather chair. Walang mangyayari kung siya ang pagbuntunan ko ng inis. Di bale, tanungin ko na lang siya mamaya. At mula bukas lahat ng pupuntahan, gagawin at mga taong kakausapin ng asawa ko ay ire-report mo sa akin. Opo sir. Tumango ako at kinumpas ang kamay. Tumalikod na siya at lumabas na ng library office mataman akong nakatingin kay Ivana sa salamin, habang nagsusuklay siya ng buhok. Bagong shower siya. Hindi man lang ako hinintay. Kasalanan ko rin naman dahil ang tagal ko sa library office. Peg, sabi niya sa akin habang nakatingin rin sa akin sa salamin. Ang ganda talaga ng asawa ko. Yes baby. Ang sabi ko may problema ba? Kanina ka pa nakatulala sa akin dyan sa salamin. Aniya at umikot ng upo, paarap sa akin. Ngumiti siya at yamakap sa bewang ko. Bakit po? Malambing na tanong niya. Kinagat ko ang loob ng labi, habang nakatunghay sa kanya. Nag-aalangan tuloy akong tanungin siya tungkol sa lalaking kinatagpo niya. Bukas na nga lang. Nothing misis ko. Tulog na tayo. Nakangiting aya ko sa kanya. Okay. Aniya at tumayo na. Pero napatili siya nang bigla ko siyang buhatin at ihagi sa kama sa kamabilis na dumagan sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay sinakop ko na ang labi niya. Babe, saad ni Ivana habang nagtaas baba sa kandungan ko. Awang ang labi niya at mapupungay ang mga matang nakatingin sa akin. Habang ako naman ay pighil na pighil ang sarili na ihiga siya ulit at ako naman ang gumalaw. Hahayaan ko muna siya, iba rin naman kasi ang kiliti at sarap kapag siya ang nasa ibabaw ko at nagkokomando. Pinagmamasdan ko na lang siya habang haplos ko ang makikinis na mga hita niya. Ang sarap niyang pagmasdan. Ang maganda niyang mukha na lukot dahil nasasarapan. Ang itim na mahaba niyang buhok na sumasabay sa bawat indayog niya. Ang malulusog at tayong-tayo niyang mga dibdib na umaalog. Ang malarosas niyang dalawang utong na tirek-tirek na kay sarap isubo. Ang maliit at impos niyang bewang at ang malentik niyang balakang. Ang sexy talaga ng asawa ko. Kaya nakakagigil eh. Pangatlong round na namin ito. Mabuti nga at hindi pa siya nagrereklamo na pagod na. Mukhang nasa mood siya. Tumaas ang isang kamay ko at hinawakan ang isang dibdib niya at pinisil-pisil. Kumawak naman siya sa braso ko at tuloy lang sa pagtaas baba sa kandungan ko. Bumaba naman ang kamay ko sa impos niyang tiyan, puson at sa pagkababae niyang sumasakop sa alaga ko, hinawakan ng daliri ko ang pinot niya at kinalabot kalabit iyon. Nangngatal naman ang mga hita niya at pinalis ang kamay ko. Wag! Saway niya sa akin. Minisihan ko naman siya. Alam kong sensitibo pa ang pinot niya. Pero hindi ako nagpaawat. Muli kong kinapa ang pinot niya at minasahe. Pilit naman niyang tinatanggal ang kamay ko. Babe, wag nga.
Saway niya pero kulang sa diin. Kaya mas lalo akong hindi nagpaawat. Mas diniinan ko pa at binilisan ang pagmasahe sa pinat niya. Mahigpit naman ang hawak niya sa braso ko at bumabaluktot na ang katawan niya. Kumikipot na rin ang dalawang hita niya habang impit siyang umuungol. Hanggang sa tuluyan ng nanginag ang katawan niya. Ramdam ko ang mainit niyang katas na bumalot sa alaga ko. Tinanggal ko na ang kamay ko at damapa naman siya sa ibabaw ko. Niyakap ko ang katawan niya at halikan ang buhok niya. Pinalo niya ako ng mahina sa dibdib. Ang pilyo mo. Tumawa lang ako. Stay put ka lang misis ko, ako naman ang gagalaw ko. Sabi ko at nagumpisa ng umulos pataas habang mahigpit ang yakap ng braso ko sa bewang niya. Babe. Inamoy ko ang mukha sa buhok niya habang mabilis nang umuulos. Sarap na sarap talaga ako sa loob niya. Masikip at mainit. Kung pwede nga lang na ibabad ko ang alaga ko sa loob niya magdamag gagawin ko. Babe, lalabasan na naman ako. Ungol niya na tila naiiyak pa. Me too baby, sabay tayo. Parehas nanigas at nanginag ang mga katawan namin at sabay na narating ang langit. At hindi pa man siya nakakabawi ay binaliktad ko ang posisyon namin. Siya naman ngayon ang nasa ilalim at ako naman ang nasa ibabaw. Sinakop ko ang labi niya at muling umulos. Mabuti naman at pinayagan ka ng asawa mo pare. Nakangising sabi ni Kester nang maupo na ako sa stool chair sa bar counter. Minisihan ko lang din siya at tinawag na ang bartender at humingi ng alak. Halos kumpleto kami ngayon dito sa The Top Bar minus Lawrence at Jay's. Nagpaalam naman ako kay Ivana na magkikita kaming magkakaibigan dito sa bar. Hindi naman istrikta si Ivana sa akin. Sabi ko sa pagitan ng pagsimsim ng alak sa baso. Tinapik ako ni Alden sa balikat. Pero balita ko under ka daw. Tinaasan ko ng kilay si Alden. Sino na naman kaya ang may sabi sa kanya niyan? Malamang isa sa mga tauhan ko. Close niya kasi ang mga tauhan ko lalo na si Gordon. Pero sigurado naman akong hindi sasabihin ni Gordon na under ako. Hindi ako under, sinusunod ko lang kung ano ang gusto ng asawa ko. Katwiran ko. Sabay naman silang tumawang tatlo na parang may nakakatawa sa sinabi ko. Sinaman ko na lang sila ng tingin. Hindi daw under pero sinusunod lang kung ano ang gusto ng asawa. Tumatawang ulit ni Kester sa sinabi ko. Bakit? Magkaiba naman yun ah. Salubong ang kilay na sabi ko. Umisi naman si Matias. Sabi mo inubos ko na lang ang alak sa baso at nagpa-refill pa sa bartender. Nag-vibrate naman ang cellphone ko sa loob ng dinner jacket ko. Hinugot ko naman ito. Napangiti ako nang makitang may text si Ivana. Wala pang isang oras na umalis ako sa bahay ay mukhang namimiss na ako ng asawa ko. Pinuksan ko ang message niya. Mrs. ko, babe wag kang masyadong magpapakalasing may pasok ka pa bukas. Uwi din agad. Napakagatlabi, ako at ngumiti. Ang bilis ng tibok ng puso ko at tila may kumikiliti sa tiyan ko. Tanga, nakakabakla man sabihin pero kinikilig talaga ako sa tuwing tatawagan niya akong babe. Samantalang noon kapag tinatawag akong babe ng mga nakadate ko ay walang dating sa akin. Naalala ko noong una niya akong tawaging babe. Muntik na akong maihip. Ngingiti-ngiting nag-type ako ng reply. Ako, yes babe. Di ako magtatagal. Wait for me nilapag ko ang cellphone sa ibabaw ng counter at kinuha ang baso kong bagong refill. Nakatingin ako sa cellphone habang sinisimsim ang alak sa baso ko. Parang ang tagal yata mag-reply ng misis ko. Bumuntong hininga ko at napalingon sa mga kaibigan ko. Napakunot ang noo ko nang makitang nakatingin sa akin ang tatlo na may nakakalokong ngisi sa mga labi. What? Tumawa na naman sila. Finished ka na boy. Inlababo na si Uncle. Mahinang nilalang. Mga komento nilang tatlo. Magsi-asawa na nga rin kayo. Naiinggit lang kayo. Sikmat ko sa kanila. Bakit kasi wala dito ang dalawa nang hindi nila ako pinag-iinitan? Mabuti na lang maganda ang mood ko kung hindi nilayasan ko na sila. Parang tumalon naman ang puso ko nang umilo at mag-vibrate ulit ang cellphone ko. Agad ko yung dinampot at binuksan ang message ng asawa ko. Napaawang ang labi ko at muntik nang mapamura nang makitang nag-send siya ng picture. Mirror selfie yun at kuha sa banyo namin sa kwarto. Medyo magulo ang buhok niya at suot ang t-shirt ko na nagmukha ng bestida niya sa laki. Agad kong sin-avenue sa gallery ang picture niya. Gagawin ko yung wallpaper. Misis ko,
Pahiram ako ng t-shirt mo babe. Kagat-labing nag-type ako ng reply. Ako, no problem misis ko. My shirt looks good on you. Pagka-send ko ay naramdaman kong may mga matang nakatingin din sa cellphone ko. Napapikit ako ng mariin nang makitang nakasilip ang dalawa. Agad kong pinatay ang cellphone dahil ayokong titigan nila ang picture. Putang na, anong problema niyong tatlo? Saad ko sa kanila. Anong tatlo? Silang dalawa lang ang nakasilip hindi ako kasali. Sabat ni Matias na nasa kanang bahagi ni Kester. Tatawa-tawa namang umayos ng upo si Alden at Kester. Palibas sa parehas chismoso. Oops sorry. What the? Napatayo ako sa kinauupuan ng maramdaman, ang malamig na likido na bumuhos sa balikat ko. Basa ang dinner jacket ko. Nagdidilim ang paningin na nilingon ko ang gagong nagbuhos ng alak sa akin. Napatayo na rin ang tatlo kong kaibigan. Pati na rin ang ilang mga nasa malapit namin ay napalingon na sa amin. Shit! Mura at duro ko sa lalaking nakatayo sa likuran ko at may hawak na bote ng beer na halos wala ng laman. Dahil tinapon niya sa balikat ko. Halatang lasing na ang lalaki na akay ng dalawang kaibigan niya. Pasensya na pare, hindi sinasadya ng kaibigan namin. Lasing na kasi siya eh. Paumanhin naman ng isang lalaking nakaalalay sa lasing na tumapon sa akin ng alak. Tinapik ako ni Alden sa balikat. Hayaan mo na pare, lasing yan. Inis na bumuntong hininga naman ako at tiningnan ang dinner jacket kung amoy beer na. Luis. Salubong ang kilay na tiningnan ko ang lalaking lasing nang banggitin niya ang pangalan ko. Naniningkit ang mga mata niyang nakatingin sa akin na parang kinikilala ako. Ikaw nga, the multi-billionaire who owned the largest telco company. Ang asawa ni Ivana. Anang lalaking lasing na tinuro pa ako sabay tawa. Hahaha, kita mo nga naman ang pagkakaton. Ang liit talaga ng Manila. Dito pa tayo nagkita. Naningkit ang mata ko sabay haklit sa kwelyo ng damit ng lalaking lasing. Agad namang hinawakan ng dalawang kasama niya ang braso ko at pilit tinatanggal. Pero lalo ko lang tinigasan ang braso ko at matalim na tiningnan, ang lalaking lasing na nakangisi lang sa akin. Bakit kilala mo ang asawa ko? Tanong ko sa kanya. Sinuri ko ang hitsura ng lalaki. Disente naman siyang tingnan at may hitsura naman. Sa tingin ko mas bata ito sa akin. Pero bakit kilala niya ang asawa ko? Baka stalker siya. Lalo namang lumaki ang ngisi ng lalaking lasing. Ang asawa mo lang naman ang babaeng dapat ay akin at hindi sayo. Nagpanteng ang tenga ko sa sinabi niya at sinuntok ito. Sumadsad ito sa sahig ng bar. Akin lang ang asawa ko. Galit na duro ko sa kanya. Hinawakan naman ako sa balikat ni Kester at Alden. Ang lalaking lasing naman ay dinaluhan ng dalawa niyang kaibigan at tinulungang bumangon. Natahimik ang buong bar at halos lahat ng tao ay nakatingin sa amin at nakikiusyoso. Galit na galit ako sa lalaki at gusto ko siyang lampuhin sa suntok. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na dapat kanya ang asawa ko at hindi sa akin. Nang makatayo na ang lalaki ay galit din siyang tumingin sa akin. Putok ang gilid ng labi niya na may tumutulo pang dugo. Nanlilisik din ang mata niyang nakatingin sa akin. You two asshole. Pinakasalan ka lang ni Ivana dahil mayaman ka. Kung hindi ka yumpal kami na sanang dalawa ngayon. Abat gagong taa. Akmang susugurin ko siya pero mahigpit ang mga braso nila Alden at Kester na pigil-pigil ako. Samantalang si Matias ay nakasandal lang sa counter at nakusuksok, ang isang kamay sa bulsa ng trouser habang sinisimsim, ang alak niya sa baso at tila board na nakatingin lang sa amin. Pare, wag mo nang putalan. Lasing lang yan. Sabi ni Kester. Anong wag patulan? Narinig niyo ba yung sinabi niya? Galit na sabi ko. Oo narinig namin. Di kami bingi. Sabat ni Matias. Sinaman niya ito ng tingin. Tinaas lang nito ang baso sabay lagok. Putang na talaga nito kahit kailan. Pinalingan ko na lang ang lalaking lasing may nakakaloko pa ring ngiti sa labi. Ang sarap talagang pagsusuntukan ng mukha para mabura ang ngisi. Magpakasaya ka na habang nasayo pa si Ivana, dahil di rin magtatagal babalik siya sa akin. Ako ang gusto niya hindi ikaw. Pinakasalan ka lang niya dahil mayaman ka. Kaya mong bayaran ang malaking utang nila sa bangko. Bahagya akong natigilan sa sinabi niya. Bakit alam niya yun? Sino ba siya? Uulitin ko pinakasalan ka lang ni Ivona para gawing tagabayad ng utang nila. Parang umakyat na ang dugo ko sa ulo.
Hindi na ako napigilan ng dalawa ng sunggaban ko, ang lalaki at pinagsusuntok. Nagdidilim na ang paningin ko. Galit na galit ako sa kanya. Marami nang umaawat sa akin. Marami ng mga kamay at braso ang humihila sa akin palayo sa akin. Luis pare, tama na baka mapatay mo yan. Awat ni Alden. Talagang papatayin ko ang hayop na yan. Gigil na sabi ko at hingal sa galit ng ilayo na nila sa akin, ang lalaki na lupaypay na dahil sa mga suntok ko. Sinanding naman na driver ko ngayon ay hamarang na sa harapan ko kasama ang ilang bouncer. Sinisiguro na din na ako makakalapit sa lalaki. Tahimik ako sa likod ng kotse at napapailing habang tiimbagang na nakatingin sa labas ng bintana. Naka-t-shirt na puti na lang ako, dahil hinubad ko ang dinner jacket kong amoy beer dahil sa punyetang lalaki na yon. Pinauwi na ako nila Alden para hindi na raw lumala ang gulo sa bar. Ang lalaking lasing naman ay dinala sa hospital dahil wala pa ring malay. Ang tatlo ko namang kaibigan ay kinausap ang may-ari ng bar na kakilala lang namin. Napatong ko ang ulo sa headrest at pumikit ng mariin. Kinuyam ko ang kamao. Parang sirang plak ang paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang sinabi ng lalaki kanina. Na pinakasalan lang ako ni Ivana para gawing tagabayad ng utang nila. Na hindi niya ako gusto at ang lalaking yun ang gusto niya. Nagngingit-ngit ang loob ko. Parang may sumasakal sa puso ko. Narinig niyang tumikim sinanding. Sir, what? Sabi ko rito pero hindi nag-abalang magmulat ng mata. Yung lalaki pong kaaway niyo kanina. Siya po yung lalaking katagpo ni Ma'am Ivana noong isang araw. Nagmulat ako ng mata at matalim na tiningnan sinanding. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama habang pinagmamasadan, ang magandang mukha ni Ivana na payapang natutulog. Hawak-hawak pa rin niya ang cellphone. Halatang nakatulog siya sa paghinintay sa akin. Ilang sandali kong pinagsawa ang mata sa mukha niya at bumuntong hininga. Ilang oras ko pa lang siyang hindi nakikita ay miss na miss ko na siya. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone niya at binuksan ang message box niya. Napatiimbagang ako nang mabasa ang hindi pamilyar na pangalan ng lalaki. Pinuksan ko ito. Parang nahiwa ang puso ko nang mabasa ang sunod-sunod na text niya sa lalaking nagngangalang Nico. Nico, I am sorry please. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kausapin mo naman ako. Reply me please. Umigpit ang hawak ko sa cellphone at bago ko pa ito maduraj at may hagi sa pader ay nilapag ko ito sa night table. Umupo ako sa single couch na nakaharap kay Ivana. Tinukod ko ang dalawang siko sa tuhod at sinabunutan ang buhok. Gusto kong magmura. Gusto kong magwala. Dahil sa nabasa ko sa cellphone niya at sa sinabi ni Nanding ay nakumpirma ko lang na totoo ang sinabi ng lalaking yun. Tiningnan ko ang mahimbing pa ring natutulog na asawa. Sari-sari ngayon ang nararamdaman ko sa kanya. Tumayo ako at binigyan ng huling tingin si Ivana at lumabas ng kwarto.